Iniimbestigahan na ng NBI at ng pulisya ang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo. Iginit din ng St. Luke's Medical Center na peke at falsifikado ang dokumentong nagsasabing malubha ang sakit ng Pangulo. Naglabas naman ng bagong video ng Pangulo ang palasyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inilabas ng Presidential Communications Office ang video ni Pangulong Bongbong Marcos upang ipakita ang estado ngayon ng kanyang kalusugan. Kuha ito ni Palace Press Officer Claire Castro, daong alas 8 kagabi. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Mula ng maospital dahil sa diverticulitis noong nakaraang linggo, nilimitahan ang mga lakad ng Pangulo sa loob lang ng palasyo. Kapansin-pansin ring namayat ang Pangulo. Ilang araw na raw kasi siyang naka-soft diet. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Ito lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na? Pwede na. Binansagan namang peke at palsipikado ng St. Luke's Medical Center ang isang dokumentong kumalat na umano'y galing sa ospital na malala umanong sakit ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ng St. Luke's na mahigpit itong iniingatan ng confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente at ang mga medical results ay binibigay lamang nila sa mismong pasyente. Dagdag nito, ang pag-post daw ng medical information ng iba ay maituturing na breach ng data privacy at isang paglabag sa batas. Pinag-ingat na rin ng Malacanang ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat sa social media na hindi beripikado impormasyon. Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Pinaimbestigahan na rin ito ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group para mapanagot ang nagpakalat ng mali impormasyon. Bagamat sinasabing patuloy ang pagbuti ng lagay ng Pangulo, hindi pa masabi ng Malacanang kung kailan tuloy ang magbabalik sa normal ang schedule ng Pangulo at muling makakadalo sa mga aktibidad sa labas ng palasyo. Pero pag siguro mismo ng Pangulo, Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumog na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. tatlong magkakasunod na event ang nakatakdang daluhan ng Pangulo dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong araw. Ang farewell call ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, ang submission ng National Education and Workforce Development Plan at ang ceremonial turnover na may kinalaman sa pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Present ang Pangulo sa lahat ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras.